naging mainit nga na usapin ng kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Ngunit bago ang lahat ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel na ito ay mag-subscribe ka na upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At pindutin na rin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang maging aware ka kung mayroon tayong bagong video na nai-upload. At sa ating mga matatagal ng supporters or mga viewers ay maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like sa ating mga videos at syempre i-share na rin ito upang ang ibang tao rin na iyong kakilala ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong hinaing o di kaya opinyon, bukas po ang ating mga comment section para sa inyong mga komento. Muli po, maraming salamat po and God bless. Tayo na po ay panoorin ang buong video. Dito at ikaw ang malaya naming mikropono dyan na nag-e-air din ng mga sentimiento namin dito. So magpahinga ka, huwag kang magkakasakit. I will. Now, thank you so much. Thank you. Congratulations sa kung anong meron tayo ngayon na nagaganap at maging maisog at maging matapang at maging Pilipino tayo. Higit sa lahat sa pakikipaglaban natin sa hindi magandang ginagawa ng administrasyon na to. Ingat po. Good night, everyone. Good night. Thank you. Yeah. Hi, Z. Hi, Miss Marlica. Thank you. Thank you. Ingat. Ayan, Z, kumusta yung pakiramdam mo na wala ka kagabi at sumama na pala pakiramdam mo? Uminom ka na ba ng gamot? Oo, actually, I hardly slept throughout the night kasi ubo ako ng ubo. Pero sa nakikita mo ngayon, ang dami ng tao. Anong masasabi mo dahil dumadagsa na rin yung mga tao? Kaya nagkakaroon din tayo ng issue na ganito. Well, nakakatuwa dahil talagang parami ng parami as the days go by, talagang marami nang nagdedesisyon na lumabas at makiisa. Pero yun na nga sabi nga kanina ni Pam, pag talagang may malaki ng assembly, may crowd na talaga, mahirap talagang i-control unless talagang yung mga organizers on the ground are meeting regularly and pinag-uusapan nila at the end of the day, after every assembly, at the end of the day, pag-uusapan ano ba what we have achieved and what went wrong, ano yung mga kulang, ano pa yung dapat idagdag. So that na-address yung mga concerns gaya ng yan na nga may sinabi na meron palang mga natutulog doon sa mismong daanan papasok sa loob ng simbahan. So yung mga ganyang bagay napapag-usapan yan kung ang mga organizers on the ground are meeting regularly and assessing what needs to be done and what we were successful at. So yun. Yeah, sorry, I'm eating. Buti ka pa kumakain ka. Ako wala akong panlasa. O, di ba, nakaabot ang kasaba dito, galing pa yata ng Pilipinas to frozen. But anyway, yeah, konsensyahin na lang natin yung, sana naman marinig tayo ng mga pare, no? At masamahan talaga tayo. Sana dumami pa ng dumami dahil kanina talagang nasa EDSA na raw nasa EDSA na talaga yung mga tao dahil nakita natin sa video yon. Yeah, because because they tried to come up dun sa stairs going to the Virgin to Our Lady of Edsam. Pero may mga nakaharang ng pulis eh. Pero alam mo, pinapanood ko din yung mga pulis sila, mabait. Hindi sila masungit. Mabait sila. Yung mga nakabantay dun sa ibaba ng steps. Yeah. Sabi ni Ferdinand Palmones, naka-live din daw si Attorney Trixie at may nagsabi na utos daw nila sa Tanas na paalisin ng mga inuutos raw po nila sa Tanas na paalisin ang mga nakatira sa gilid ng Malacanang. Wala nang bago dyan, Palangga. Wala nang bago dyan. Ganda na. Okay, natapos na tayo sa EDSA. All road to Malacanang na.
Sana nga talagang tuloy-tuloy na ito at sana may update pa tayo, no? Mula sa ating mga volunteer dyan, ano? So, Yancy, thank you sa sa ano mo sa amin. Mag-rest ka na, ano na lang ulit tayo bukas. Okay, sige. Thank you. Thank you so much. Magpagaling ka, ano ka daw, sabi ng ating mga kababayan, magkalamansi ka, mag-lemon ka, sabi ni Dodo Partosa. Salamat, Thank you, salamat. Palangga. Take Bye-bye. care. Alright. Ang aking Palangga. Well, actually, ang laking bagay, no? Na si Z kasi may mga nakakilala siya na natutulungan tayo, like simula sa pag-pick up ng basura, pakikipag-usap na, tulungan tayo. Tulungan tayo sa mga bagay. Maganda din nare-remind niya tayo. Yun nga, na magkaroon ng talagang simulan nga natin ang disiplina sa atin. Okay? Simulan natin yung disiplina sa paglinis. Sabi ni Aaron Bancod, how about KOJC? Yun na nga, wala pa ba sila? Malay niyo, baka bukas. Napag-usapan na nga namin yun, I think, kanina, na naiipit si Pastor, lalo sa BJMP ngayon. Hindi natin alam kung anong kayang gawin ni Satanas. Alam naman natin na yung intention talaga ni gobyernong ito, i-disperse yung crowd na yan. So, I would understand na yung nangyayari dito kay Father Jerome, nape-pressure siya. At may takot din siya siguro. Ako yun yung nakikita ko Mag-agree ba kayo? Huwag din natin siyang sisisihin lang na ginagawa niya ito dahil what? Dahil hindi siya umaayon sa boses natin. I think tama din si Pam, si Attorney Glenn, sila Zina, the fact na nakipag-usap sila sa atin, and they're not closing their doors para sa ganitong negotiation. At siguro manawagan tayo, pag nakausap ko yung ating mga organizers dyan, sa ground, kung narinig niyo ako, baka pwede tayo mag-reach out mismo sa kay Father Advincola and sa Robina, no? Sa is that Robinson's Galleria, yung pinaka-management o maybe may-ari kung mayroong mga palangga dyan na nakakakilala sa atin. So, yeah. Suggestion. Mag-hire tayo ng maglilinis. Alam mo, naisip ko yan kanina, no, Tonyo Kalusin. Suggestion, mag-hire tayo ng maglilinis ng mga CR. 2 tao o 3 para payagan tayo ng simbahan. Thank you. Yeah, I was thinking about that. Sige, di-discuss natin yan sa like the JM o sino pa yung mga leaders doon sa ground. So, tignan natin. All right. Very thankful. Here you have all the time to speak for our country. Malapit na makamit ang kalayaan, sabi ni Okja, the little lion. All right. Grabe talaga ang tawa ko kay sabi ni Jessie, na wala na. Sana bilisan na natin ang pagtanggal kay BBM kasi nauubos na ang pera ng bayan. Unfair ka, Jerome, ng EDSA. Ayaw kong tawagin kang alagad ng Diyos. Sabi ni Palangga. Palangga, ang nakikita ko talaga dyan, hawak siya sa leeg. Nahawak sa leeg yan. At nape-pressure yan. Maaring, pero ako nakikita ko na nararamdaman niya yung cost natin, pero wala siyang magawa. Kasi kasama niya si Attorney Glenn Chong sa di ba nabagit ni Attorney Glenn Chong na si Father Jerome, magkasama sila ni Attorney Glenn Chong dun sa cost nila, dun sa electoral, clean and honest election. So, the fact na may ganun siyang, what do you call it? Ganun siyang pakikipaglaban o support sa clean and honest election, maaring aligned yung puso niya sa taong bayan. But right now, I may say 99.9% hawak sa liig o baka sinisindak siya ng Malacanang. Yun yung nakikita ko dyan. Wala nang iba. Kasi hindi naman bulag yung mga paring yan Nakikita naman nila yung real deal. Kung ano yung nangyayari sa bansa natin. So, pero pagpatuloy lang natin yung pagdagsa dyan sa EDSA. Dahil papasaan ba sabi ni Zoro, hawak sa bayag.
Yeah, sabi ni Julian's World, Father of You Can't Beat Us, Join Us. Yun na nga, panawagan natin. Okay. Sabi ni Swan Nguyen, Miss Marlica, bumili na lang tayo ng portalets para may mag-take care sa personal na taga maisog. Mag-ambag-ambag na lang tayo. Palangga, nagpadala kami ng portalets, yung mga grupo may nag-donate kasi nanawagan ako noon eh. Nagpadala ng portalets doon. Ayaw nga lang payagan ng police na ibaba. At ayaw din payagan, narinig nyo kanina doon sa area kung saan sana sa gilid ng simbahan, nabanggit nyo naman, I think kung si Atty. Glenn Chong na nagrereklamo yung mga pare na kung ilalagay doon, mangangamoy dahil nga naman si Arion, We all know. Etong movement natin, okay, naaalerto ang Malacanang. Naaalerto yung mga jutang ng mga ahas. So lahat ng panggigipit nila sa mga pare o sa mga pulis para instruction na nila na huwag tayong payagan na magkaroon ng portalet, effort lahat ito ng mga demonyo sa Malacanang. So naiintindihan ko na we have to understand the policemen na nasa ground because they're just doing their job. So kaya nga kailangan yung punuin ang EDSA. Kasi kapag puno na yung EDSA, everybody will follow. Wala na pong magagawa ang gobyerno ni Bangag. Not only that, yung pagpukaw natin sa mga military men and women or men and women in uniform na nakikita nyo na sugat-sugat na ang puso ng Pilipino. Hindi naman to wala naman ako sa harap ng bere ng EDSA, pero gusto ko sabihin, mga putang ina nyo. Di ba? Mga jutang ginina. Di ba? Itong mga hinayupak na to sa Malacanang na nagkokontrol dito sa mga pare o sa mga polis o sa mga military, yung mga matitinong military, mga tinong mga tao, kailangan niyang mag-speak up. Nagte-text kayo sa amin, nagme-message kayo na ito, na hindi sukang-suka na kayo sa pagpapatakbo ng bangag na ito, nahihirapan na kayo mismo, may colonel and lawyer na pinatay sa loob ng kamkrami, PSG na nagurgur, mga PSG na tinatanggal sa trabaho, mga police officers na tinatapon sa bundok ng hibok-hibok, mga military, na mga pinagtitripa ni Lisa. Ano pa ang iniintay ninyo? This is a high time na makiisa kayo. Kasi itong mga issue na ito sa CR, sa ganito, ganyan, mawawala lahat yan pag dumagsa ang taong bayan. Kasi wala nang magkukontrol dito sa mga pari na to. Ibubukas nila yan open arms sa mga Pilipino, yung facility na yan, kapag mismo ang mga military ay nanindigan na para sa bayan. Pero ngayon, dahil talong-talo ngayon, dali lang. Tingnan natin. Okay. So sabi ni Maui, Miss Marlica, I see a foreigner woman here tonight joining our rally and holding a Philippine flag too. Kaya nga mga kababayan ko, nasa Pilipinas, nasa Metro Manila kayo, makiisa na kayo. Nakita ninyo na sobrang dami ng tao. Ako, nagpupuyat ako. Hindi ko kayo sinusumbatan. Nagpupuyat ako, kulang ako sa tulog, mainit tulog ko ngayon kasi nabubisit ako, alam niyo 'yon? Ha? Hindi ako nanunubat sa yung mga palangga ko, naintindihan niyo ako. Pero itong ginagawa nating lahat. Ha? Hindi naman ako nagba-vlog ng ganitong oras eh. 'Di ba? Simula kanina pa. Ang vlog ko 1 oras lang. Ha? 1 oras, 2 oras pinakamahaba na yan pag may mga in-interview tayo. Pero hindi ako nagba-vlog ng 6 hours, 4 hours. Alam niyo yan. Ever since hindi ko to ginagawa. But I'm doing it. Dahil sukang-suka na ako sa putang inang Marcos Jr. Kayong mga military, kayong mga pulis na binababoy ni Marcos Jr., di ba?
Maawa kayo sa inyong bayan. Okay? Magpapaakyat tayo mga palangga. Ayan, kasi kung gusto nyong umakyat, ayan, magpapaakyat tayo ng ating mga kababayan at tignan ko lang to kung anong ano to, anong Alright. So, yun na nga mga palangga. Sabi ni, or yung Gold Palangga, yeah, sasagutin kita palangga ng email mo later ha. Sana bumuhos na mga tao dyan, wag mawala ng momentum, punuin ng geza. Exactly mga kababayan. Kasi, ito mga OFW, sukang-suka na kayo. Kayo mga nasa Amerika, Europa, nasa labas ng bansa, sukang-suka na kayo. Nakikita nyo na. 'Di ba? Nakikita nyo na yung kababuyan ng gobyernong ito. Kami dito, ako, nagtsatsaga na binabantayan kayo kasi nga aping-api na kayo dyan. Ano ba putang ina mapapala ako dito? Kundi mga kaso, proxy cases ni Lisa. Pag-target sa ulo ko, assassin, ano bang mapapala ako dito? Pwede ko na kayong kalimutan na lang eh. Na, kung gusto ko lang ng viewers, kahit na mag-tumbling ako dito. Diba? Mag-comedy ako, may talent naman ako sa ganyan. Umacting ako dito, may talent naman ako sa ganyan. Nakita nyo naman yan. Pero I chose to speak up para sa inyo, para sa kababuyan ng gobyernong ito. Hindi naman ako nagugutom palangga. Hindi naman ako katulad ng mga sumisigaw nating mga kababayan dyan na sukang-suka na sa gobyerno dahil hindi na kayo makabili ng tamang pagkain. So ano pang inaantay ninyo? Nasa mga kamay nyo yan. Kaya nga may mga nababasa ako na sinasabi na ang hirap ipagtanggol ng Pilipinas. Ngayon, if you want to have that addict na presidente, it's your choice. Nasa inyo yan. Mga pulis, mga military, nasa inyo yan. Kahit ako magalit dito, magdadaldal dito, hindi naman po ako ang makikinabang sa ginagawa ko dito. Makakakain pa rin ako, paulit-ulit ko, dito sa Amerika, kahit mag-jobless ako, makakakain ako dito, makaka-housing ako dito, talagang, you have to, kapal ng muka na burden ka ng gobyerno, di ba? Compare na sa Pilipinas. Diyan ba sa Pilipinas, kapag may sakit ka, nagagamot ka. Hindi, di ba? Kailangan isisika-sika ka ng doktor, itatapon ka sa bundok na, pag na-hospital ka, anong sabi? Pag na-admit ka, mag-down ka. Even public hospitals. Di ba hinihingian kayo ng down ng pambayad, show money, na may pambayad ka ba sa private bed or, ano ba tawag dyan? Yung pag na-hospital ka, like sa East Avenue, sa PGH, sa panahon ngayon, hindi ba pinapakita ka, pinapipili ka or tatanungin sa'yo, may pambayad ka ba? Kahit public hospital, eto yung alam mo, kaya si Maui kanina naiyak na. Ako naiiyak ako kasi wala naman ako mapapala dito pero bakit ko to ginagawa? Kanina alam niyo mga palangga, antok na antok ako. Antok na antok ako. Kulang ako sa tulog. Nagising ako 2:00 ng madaling araw. Inaabangan ko ang 4 p.m. dyan sa EDSA. Ang 4 p.m. sa EDSA ay sa Pilipinas, 12:00 ng madaling araw dito. Pagod na pagod ako, naghilay-hilay lang ako, sabi ko, may mag-alarm ako, pero hindi na kaya ng powers ko. Sabi ko, shit, 2:00 na, 6:00 na, ano na kaya nangyayari sa kanila? Yung katawan ko ayaw bumangon. Alam niyo yun? Ayaw bumangon ng katawan ko kasi pagod ako eh. Pero gusto kong bumangon kasi gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung nangyayari sa EDSA. Hindi ko alam. Kung pwede nga lang, minsan sinasabi ko sa dito, sana magka-amnesia na lang ako, makalimutan ko yung Pilipinas. That's true. Sana makalimutan ko na Pilipino pala ako.
I'm serious. Pinagdadasal ko yan sa Diyos. Lord, sana one day magising ako, hindi ko alam na may Pilipinas na bansa. Hindi ko alam na Pilipino pala ako. Kasi hindi ko naman mapigilan yung sarili ko eh. I don't know. Bakit hindi ko kayang i-detach yung sarili ko sa issue ng Pilipinas? Tuwan umupo pa lang si Noynoy, sumisigaw na ako sa Facebook ko. Wala pang Maharlika nun eh. Ang sabi ng mga kaklase ko, sabi sa akin, ano yung ginagawa mo? Salita ka ng salita, mura ka ng mura sa gobyerno, wala nang pagbabago yan. Nakakaiyak kasi pwede naman talaga ako manahimik sa totoo lang. Naalala ko yung mga classmate ko na yung mga classmate ko dyan sa Pilipinas, sa nursing school. Sabi sa akin, Mama, ano ba yan? Sayang yung effort mo dyan. Andito ka na sa Pilipinas. Ay, sa Amerika, magpayaman ka na lang. As in, ganun. Alam niyo, nasa-spend kong time dito ever since pag binabalikan ko. Putangina, ang dami na sanang dollars yun. Alam niyo yan, I started vlogging without monetization. Di ko nga alam ang YouTube eh, na may mga kumikita pala dyan eh. I started vlogging hindi dahil para kumita ng pera. I started vlogging dahil sa putang inang tanimbala nung mga nakaraan. I started vlogging dahil binubuksan yung balikbayan box niyo. Yeah. Nasa inyo yan. Imagine nyo, kaya di ba natanong ni Pam sa akin kanina, parang tama ba yung tanong niya na nagsisi ba ako sa pagsuporta ko sa mga bangag? Or meron ba akong takot dahil sa, sa ginawa ko? Alam mo, hindi ako natatakot sa mga putang inang ito. Kung gurguran lang, I'm serious. Kung gurguran lang, mga kababayan, kaya kong humarap sa mga ito. Kutsilyo sa kutsilyo, kung ano man. First year college, I think hindi ko pa ito nakwento sa inyo. First year college, o kagagraduate ko lang ng high school, mag-enroll first year college yan. Sa monumento, naka-encounter ako na mayroong nagsaksakan dyan. I think bumibili ako ng uniform something doon. Sa monumento. That was 90s. 91, 92. May nagsaksakan. I don't know. Hindi ko makalimutan yan. Nagsaksakan, naglalakad akong ganun. Random ito. Natalsikan pa nga ako ng dugo noon. Sa saksakan, nagulat ako. Tumakbo, nakita ko, bumagsak yung lalaki. Nakita ko yung mga bitukan ng lalaki. Yung biktima. Anong ginawa ko? At young age, feeling hero ako, mga palangga, na tinulungan ko yung lalaki na hindi ko alam. Kumbaga, yung katawan, yung persona ko, hindi na ako nag-isip na baka mapatay ako nito, baka masaksak ako. Sino ba yung kalaban niya? Instinct yun eh, na nakita ko bumulagta yung kababayan ko. Hindi ko alam kung anong kaso, kung siya ba may kasalanan, siya ba yung kawatan, o ano man siya, adik ba siya, hindi ko alam. Pero instinct yun na sabi ko, umingi ako ng tulong-tulungan natin, ganun, dinala sa MCU Hospital. So kaya nga ang tanong sa akin ni Sam, natatakot ka ba? Hindi. Ang dami kong nakitang mga demonyo sa Pilipinas. At kaya ko ispadahan kung kinakailangan, mga kababayan. Kaya ang tanong nyo kung natatakot ba ako sa mga putang inan to, hindi. Hindi ako natatakot. Kahit magpatayan pa kami, maggurguran pa kami, harap-harapan. Siyempre, mga traidor to, mga to, lalaban ba to ng harapan? Hindi naman lalaban ng harapan si Lisang putang ina.
Hindi lalaban si Marcos ng harapan dahil hindi nga niya, inuumbag-umbag nga siya ng asawa niyang demonyo. Ulitin ko. Nilalabanan ko sila ng legal o harap-harapan. Yan ang totoo mga kapalangga. Tignan natin. Sabi ni Edgar Gonzalez, Maharlika, the woman with balls. But, yeah, kung gusto niyo magbago ang Pilipinas, din sige, go kayo. Anyway, kung ayaw niyo magbago, hindi naman ako maghihirap. Kayo naman. It's not about me. It's about your future, yung nararanasan nyo ngayon, na inuubos ang pera nyo. Hindi ko nga alam sa inyo. Tangay na binaha na kayo't lahat-lahat. Naanod na lahat, pati mga mahal nyo sa buhay, naanod na. Tapos kung ayaw nyo magsalita, din huwag kayo magsalita. Welcome to the Narco Philippines. Buhay nyo yan eh. Minsan, naintindihan ko si Maui na naiyak siya kasi dahil dati 4 lang sila, 3 lang sila. Pero sana yung mga religious leaders, pag-isipan ninyo ang inyong mga desisyon. Sana wag kayong masilaw sa pera dahil Father, preach kayo ng preach. Di ba? Preach kayo ng preach para kayo sa mga parishioners, sa mga nagsisimba, tapos hindi nyo ginagawa. Parang si Satanas pa rin ang inyong Diyos, hindi ang tunay na Diyos. Gloria Fernandez, I cried with Maui when she broke down. Dala lang pagod na yung iyak niya, and of course, tears of joy dahil nakita niya outcome of her sacrifices since June. Totoo yan, palangga. Sabi ni Mile Alejandro, nag-umpisa akong nag-follow kay Palangga, kay Tatay Digong, mo ang campaign hanggang ngayon. Saludo ko talaga. Thank you. Brave woman ever, sabi ni Mile Alejandro. Thank you, Palangga. Gorgonia Triviana, nakikita namin ang support at effort mo to enlighten the minds of the Filipino people. Hinaharangan na sila ng mga polis. Expect na natin yan. Pero yun nga, nag-deploy na nga sila, di ba? Utos ni Lisa yan. Kaya ang pag-asa na lang talaga dyan ng taong bayan. Yung ayan na, meron na tayo. Ayan. Nag-addict sa aming lugar. At hanggang ngayon, walang hustisya. Alam niyo yung ginawa sa kapatid. Tinanggalan ng dila, tinanggalan ng ilalim. Tinanggal talaga. Alam niyo, tapos itinapon sa fish pan ng UEP, Lawang Northern Samar. Doon siya tinapon. Walang testigo, walang suspect, wala. Ganyan po ang aming lugar. Talagang sinashout out ko yung aming lugar. Sabi ko, kung naging Pangulo, si Pangulong Duterte, ayan po. Wala pa siya sa pwesto kasi kakapanalo pa lang. Takot na lahat ng mga drug addict, pati mga drug lords. Makita mo yung hindi ng pangalang Duterte. Takot na takot ang mga drug addicts. Pero ngayon, sa bagoong Pilipinas, shout out naman, proud na proud ang mga drug addicts. Proud na proud ang mga drug lords. Proud na proud ang mga kurakot at mga magnanakaw. Shout out naman, alam nyo yung 300 million sa customs. 350. Alam nyo yung 125 million sa PCSO. Grabe! Sandamak-mak na korupsyon. At alam nyo po ba yung BIR mismo, nandun ako, nakita ko kung paano nangyayari yung under the table. Nakita ng dalawang mata ko. Yung nasa resibo, nasa 0605, kopiranggot lang ko. Mas malaki yung naibulsa ng mga kurakot, ng mga BIR. Talagang talamak. Totoo po yan. Real talk, real time, real people. At habang naglalakad kami papunta dito, nakita ko lahat ng mga commuters. Nakita ko yung kanilang sakripisyo. Sakripisyado sa 8 oras na trabaho. Sakripisyado pa sa pag-uwi at pagpasok. Nakita niyo yung ating sakayan dyan? Nakikita ko po ang lahat ng kahirapan ng ating lugar, ng ating bansang ito. Pero ano ang ginagawa ng gobyerno? Ayuda. Anong ginagawa doon sa ayuda na yon?
Barya-barya lang po yung napupunta sa atin, samantalang milyones yung napupunta sa kanilang bulsa. Bakit? Certification by liquidation only. Yan po ang kanilang attachment. At karamihan ng kanilang mga recipient, mga kaalyado nila. At karamihan talaga ang daming cost employees. At alam niyo po ba, tinitira si VP Sara dito sa 125 million na confidential fund. Makita niyo kung sino yung may pinakamalaking confidential fund. Huwag niyong i-single out si VP Sara. Lahat na tanggalin na yan. Panel na yan. Yan talaga ang ating tinitindig. Ang kalimutan, Trident, real talk, real time, real people. Okay, so right. Shout out naman. Ayan, tama yun. Maraming salamat, Miss Trident. At ngayon, ating pakinggan, isang taga-academ, Dr. Lee. Palakpakan naman po natin. Isa itong taga-Fairview. Ang tanak po dito. Jen, Seri, thank you. Oyam Gold, thank you Palangga. Dory, thank you. Andiyan pa rin sila. Anong oras sa Pilipinas? Grabe. Kaya dapat sumama talaga ang ating mga palangga. Meron akong kasi hindi ako sanay sa mga ganito. Actually, this is my first time na sumali sa mga rally na ganito para may palabas o para may parating natin sa pamahalaan kung ano yung nararamdaman ng isang ordinaryong mamamayan ng Pilipinas. Meron akong sabi ko, okay. Itong sasabihin ko ngayon, I think, narinig naman na natin simula pa nung nag-start tayo. Actually, nung pag-start pa lang ng rally sa Batasan, yung mga kasama ko dyan, from Batasan, na lumipat kami sa veterans, at hanggang dito, na sumasama pa rin kami sa rally na to. Kasi gusto namin ipahayag kung ano yung nararamdaman namin bilang isang Pilipino at bilang isang taong hindi bayaran. Kanina lang may friend nga din ako sa Facebook, tinatanong how much pa daw yung bayad para sumali dito. And di ba sa balita, alam natin sa balita, 200 pesos daw. Ganun ba yung dignidad na pinagpapalit natin na tayo ang sinasabihan ng bayadan ng 200 pesos? No, we're not. Okay, so ang sasabihin ko ngayong gabi, 3 things. 3 lang yung sasabihin ko ngayong gabi. At alam ko na narinig nyo na ito lahat, pero ito yung totoong nangyayari. Ito yung kailangan na marinig ng pamahalaan kasi alam ko kahit isa dito sa inyo at kahit sino sa atin dito, yun din ang sinasabi. 3 things. First, is yung pangako ng Pangulo na bigas. Ito ay sinasabi ko, malamang narinig na natin siya. Pero bakit natin siya pinauulit-ulit? Gusto ko lang din na maintindihan ng bawat mamamayan. Kasi ang sinasabi ng ibang tao naririnig ko, bakit laging bigas, bigas, bigas? Bakit ba? Ano ba yung relationship ng bigas na yan doon sa konstitusyon na pinaniniwalaan natin at yung konstitusyon na nagiging guide natin sa bansang ito? Ano ba ang sinasabi sa konstitusyon natin? Medyo malabo yung mata ko. Okay. So, in Article 2, Section 9, di ba? Ano yung pinakaano ng gobyerno para sa atin? In Article 2, Section 9, sinasabi niya, the state, hindi ko nababasahin yung buong batas. Okay? Babasahin ko lang yung kung ano yung ibig sabihin ng sinasabi sa batas na yan. Okay, in Article 2, Section 9, sinasabi, the state shall promote a just and dynamic social order. In Article 13, Section 1, the government must ensure that the right to adequate standard of living for all. Anong sinabi nga nung siya ay tumatakbo pa lang ng presidente? 20 pesos na bigas. Magkano na ngayon? 55 pesos, 60 pesos, 70 pesos. Ano ang sinasabi ng batas?
sinasabi ng batas ay bibigyan tayo, yung gobyerno natin ay bibigyan tayo, anong sinasabi niya dyan? Ng standard of living for all. Pero anong ginagawa nila? Dinidistribute nila yung ayuda. I'm sorry, iba siguro dito sa inyo. Real talk lang tayo mga kapatid, mga kababayan. Real talk lang tayo. Bakit? Sino ba sa inyo dito ang hindi nagreklamo sa presyo ng bigas? Masaya ba kayo kahit kayo ng mga supporter ng administrasyon? Masaya ba kayo na 60 pesos ang kilo ng bigas? Masaya ba kayo? Masaya ba kayo? Hindi, walang masaya. Diba? 60 pesos ang kilo ng bigas ngayon. Magkano ang minimum wage ng mga ordinaryong Pilipino? Ibibili lang ng kilo. Ng bigas, ilang kilo lang nabibili nila. Totoo yun. Real talk. Diba? Yun ang katotohanan. Pero anong sinasabi ng konstitusyon natin? Dapat bigyan tayo. Diba? Dapat yun yung ibibigay sa atin. Pero ang nangyayari, ayuda dito, ayuda doon, at ang ating kongreso, especially dun sa Speaker of the House, anong ginagawa? Ano yung nakikita natin ngayon? Umiikot siya sa buong bansa, namimigay ng bigas, namimigay ng pera na kunyari, kala mo, sarili ng pera na galing sa bulsa niya. Ang tanong, ito ang tanong, ilang milyon ang kinuha nila, ang ninakaw nila legally. Nanakaw nila yon, na legal na pagnanakaw, ilang bilyon, hindi lang milyon, we're not talking about millions here, we're talking about billions of pesos. Pero ilang bilyon o ilang milyon lang kaya yung pinamutmut nila sa mga mahihirap. Ganun lang ba yung dignidad mo? Yung dignidad ng bawat isa na nandirito? Dahil sa pinamimigay na 5,000 pesos, pati na natin kahit 10,000 pesos, ganun lang ba yung dignidad mo? Para ipagpalit mo yung boto mo para sa mga ganitong klaseng politiko? Diba? Pangalawa, gusto ko i-discuss dito yung transparency and accountability. Ano ba sinasabi ng batas? And I'm sure lahat ng mga putihin at lahat ng mga magaling natin na nasa Kongreso, from the lower house to the upper house, alam nila to. In Article 11, Section 1, naalala ko tuloy no, kasi when I was in college, ito yung minimemorize namin na para kasi, ang course ko kasi is public administration. But I have also background in business administration. Both, meron akong background and meron akong theory. At the same time, meron din akong experience with this both na discipline. Ano bang sinasabi ng batas natin? At paulit-ulit natin sinasabi. At paulit-ulit natin silang sinisingil. Anong sinasabi niya? Hindi ko na ulit babasahin kung ano yung nila naman ng batas. But it says in Article 11, Section 1, that public office is a public trust. Pero gusto kong basahin yung buong batas na to para maintindihan ng bawat Pilipino kung ano yung mga pinaglalaban natin dito. Pinaglalaban natin kung ano ang nilalaman ng konstitusyon at yun ang karapatan natin bilang mamamayang Pilipino. Tama ba? Tama! Kayo, pumunta kayo dito, anong pinaglalaban nyo? Tama! Diba? Ang pinaglalaban natin dito kung ano yung dapat na ipamigay sa atin ng gobyernong ito. Tama? Okay, ano bang sinasabi ng ano natin? Iisa-isahin natin. Hindi ako magle-lecture dito pero iisa-isahin natin. Kasi I'm sure sa more than 100 million na population sa Philippines, I'm sure iilan lang dyan ang nagpapasa o nakapasa ng 1987 Constitution of the Philippines. Mas maiging na ngayon dahil ganito yung panahon natin, madami nang nanonood ngayon sa social media at napapanood tayo sa buong Pilipinas. At least ngayon naiintindihan natin na yun pala ay mga basic, bakit yung mga tao dito, yun yung mga pinagsisigaw nila palagi. Kasi yung basic rights natin bilang mamamayang Pilipino. Ang sinasabi niya dito, okay, public office is a public trust. Public officers and employees must, at all times, be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity. Gusto kong ulitin natin yung salitang integrity,
Integrity, sabihin nyo yung integrity. Integrity. Loyalty. And efficiency. Act with patriotism and justice. And lead to modest lives. Now, isa-isayin natin dito. Anong sinasabi ng batas dito? Na yung mga gobyerno, yung taong gobyerno, piloto natin, inalaro natin sila, at yung nagtatrabaho sa gobyerno, dapat siniserve nila with utmost responsibility, integrity, loyalty. Pero nasaan ang loyalty nila? Nasaan ang loyalty nila? Nasa administrasyon, hindi sa mga tao. Ganun ba yung sinasabi ng konstitusyon natin? Diba? Loyalty. Ano sinasabi ng batas natin? Ang loyalty nila dapat to serve the Filipino people. Pero nangyari, and what is life? Contradicting to masyado doon sa kung ano sinasabi ng batas. Kung doon sa nakikita naman natin eh. Diba, marami sa kasama natin nagkwento ka na kanina ano sinasabi nila. Yung una, ito pa lang yung una na bago pumasok sa politika, ito yung itsura niya. Makikita nyo yan, di ba? Nag-trending sila, viral sila. Pero nung nandun na sila sa politika, sobrang yaman na sila. Sinabi ba sa batas dyan? Ipakita mo extravagant? No! It should be modest lives. Ganon ang pagiging public servant. Saan ka nakakita? Diba? Karamihan dito, ako kasi pinanganak ako sa Mindanao, although I'm living here sa Metro Manila for 20 years already. Pero nakita ko yung difference ng development, yung mga projects are all focused in the national level. Pero sa Mindanao, pinabayaan nyo ang Mindanao. Madami doon na mga tulay dito sa Metro Manila, puro tulay. Ang daming puro tulay sa EDSA, sa Commonwealth. Pero sa Mindanao, yung mga tao na nandoon, maraming mga politiko pinapabayaan ng mga tao doon. Nahihirapan sila pati pagtawid lang sa ilog kasi wala silang tulay. Diba? Pero yung mga politiko na yon, sobrang lalaki. Ang ganda ng bahay nila, ang gagara ng mga sasakyan nila. Lahat ng mga designer items nasa kanila. Ang gaganda, luxury cars. Diba ganun ba yung sinasabi ng konstitusyon? Kaya tayo nandito kasi sinisingil natin sila. Na dapat yun ay ibigay nila sa atin, pero hindi. Now, let's talk about yung number 2 pa lang ito, transparency and accountability. Ngayon, kanina nag-discuss ako ng theory. Ilalagay na natin sa application yung pagdating sa transparency. Number 1 issue. Ito na. Kasi bakit ko pa dinidiscuss ito? Kasi ang nangyayari ngayon is lahat ng pinapakita which is later on, yun yung pinaka-last ko na discussion about media. Okay? So dito, sa application na sinasabi ko kanina na dinidiscuss ko dito, the flood control projects. Narinig na natin yan. Sa flood control projects, noong 2023, ang laki ng flood control projects nila. That's 19% of the total budget ng DPWH. That's around 200 billion pesos plus 2023 alone. For 2024, how much? Tumasya into 23% of the total budget ng DPWH. That's 300 million plus. And for the budget, for the coming year, sa proposal nila, sa 2025 election, ay sa 2025 budget, tumaas siya ng 30%. Billion. So, matotal, magkano yung per day ng mga flood control projects nila? Billion, more than 1 billion per day. I-compare natin doon sa pinag-interesan nila no 125. Hindi ko sinasabi na dahil si Bibi Sara maliit lang yon, hindi ko sinasabi na tama din yon. Okay?
Ang sinasabi ko dito, since transparency yung pinag-uusapan, i-audit nila yon. But the thing is, tama yung sinasabi ni Attorney Marcoleta, na mga nasa Congress naglulundag na, which is tama naman na nag-visit sila dun sa term na yon. Pero totoo yun, naglulundag sila, pinapangunahan nila yung trabaho ng Commission on Audit. My goodness, kung titingnan natin, yung government natin, we have 3 branches of the government, right? The executive, legislative, and the judiciary. Anong ginagawa ng legislative? Siya yung tagagawa ng batas. Yes, we believe, naniniwala naman tayo doon sa aid of legislation na ginagawa nila. But the thing is, pinapahimasukan nila yung trabaho ng isang komisyon na hindi naman karapat-dapat na sila yung mag-audit doon sa dapat na i-audit sa mga public funds, which is trabaho yun ng Commission on Audit. Diba? Yun yung hindi naiintindihan ng karamihan. At the same time, laging sinasabi, ito 225 million, pero kung titingnan natin, i-digest natin yung mga budget na yon, magkano yung mayroong notice of disallowance doon, nasa 17 million, I think. Pero pinapalabas pa yun, hindi. Kasi bakit gusto nilang siraan si Duterte? Dito, yes, I'm a proud supporter of Duterte. Pero dito sa pinaglalaban natin na to, hindi ito yung tipong pinaglalaban natin dahil si Duterte tayo. No, it's not. Pinaglalaban natin kung ano yung nasa konstitusyon natin. Diba? Yun yung nangyayari dito. Makikita nyo, imulat nyo yung mga mata nyo, yun yung totoong nangyayari sa Pilipinas. Next. Ito. Pangalawa na concern doon sa transparency. Kung kanina projects, pangalawa, PhilHealth. Okay, sa PhilHealth natin, okay, dapat na ito yung ipaprioritize ng government natin. Bakit? Kasi sinabi sa Article 13, Section 11, and Article 13, Section 13 of the Constitution of the Philippines, hindi ko na babasahin kasi mahaba, sabihin ko na lang kung ano ibig sabihin niya, that state shall promote and protect the right to health. Anong ginawa ng Pangulong Marcos? Pinalipat niya yung 89 billion, we're talking about 89 billion pesos sa National Treasury para saan? Para ilagay sa mga unprogrammed projects. Mga unprogrammed projects. Na dapat, di ba, na dapat ang priority nila is yung health ng Filipino people. Ngayon, yung mga congressman na yung mga politiko na yan, di ba, kung titignan nila ang problema sa hospital pa lang, di ba, kahit dito pa lang sa Metro Manila, pumunta kayo sa mga emergency hospital, sa mga emergency ng bawat hospital, ito real talk. Sa isang minuto dyan, bilangin nyo yung mga taong namamatay, which is hindi nila ginagawa, yung mga politician na yan, hindi nila nakakita kung ano nangyayari sa ground. Bilangin nyo yung mga taong namamatay. Namamatay dahil kulang sa pera, namamatay kasi kulang ng facility ng isang hospital, namamatay sila kasi kulang sa budget, and then, this president, pinalipat niya. Totoo naman yun, mayroon naman tayo sa konstitusyon na pwede nilang ilipat. Pero titingnan natin ngayon yung constitutionality ng pinalipat niya na fund. Bakit ang Supreme Court gumalaw? Bakit ang Supreme Court naglabas ng TRO? Kasi nakita niya na hindi constitutional yung mismong pinalipat na pera. Diba? Ngayon, sisingilin natin sila sa mga ganon. Pero ang pinapakita lang nila is kung ano yung nangyayari doon sa confidential fund na yan. Na matagal ng confidential fund na yan. Ito kasi way back 2023, mayroon na talaga akong source na nagsabi na dati na talagang sisirain yung Duterte. And I trusted that person, na sisirain yung Duterte. Ngayon, nakikita na natin kung paano nila ginagamit yung makinarya ng buong Pilipinas, ng gobyerno, para sirain ang Duterte. Pangatlo, at ito na yung panghuli ko, the media manipulation. Bago ang lahat, bago pagpatuloy ito, maraming salamat sa mga vloggers na nandito. Bakit? Kasi ang media, hindi na natin sila maaasahan. Kasi ito yung pinaka-problema natin ngayon na kumikitil sa demokrasya ng Pilipinas dahil sa media manipulation. Hindi ko
Pagkatapos na yan, negosyo para sa pera. Tama! Tama! Ito, real talk tayo. Bakit ba natin pinaglalaban ang media? Ngayon, titingnan natin ano ba yung framework, ano ba yung nagsusupport sa Constitution natin. In Article 2, Section 4, the freedom of speech and press should not be misused to spread misinformation. Pero kung titingnan natin ngayon, nandito yung raw video, nandito yung raw na statement ng isang tao, anong gagawin nila? I-manipulate nila. Of course, isi-censor nila yon. Of course, i-filter nila kung ano yung hindi dapat sabihin doon. Lalo na kung kontra sa kung ano yung sinusupport nila ng mga politics. Sabihin na natin sa kanila, sabihin na natin na hindi sila nagsusupport. Pero naniniwala ba kayo na sila hindi pumapabor sa ilang politiko? Kung yung para sa kagaganda ng negosyo nila, maniniwala kayo ng ganon? Exactly. Diba? Kasi ganun yung nangyayari, yun yung pumapatay at pumipigil sa demokrasya ng Pilipinas, the media manipulation. And we deserve a media that speaks the truth to power, one that refuses to hide the lies and exposes the reality of the face, of all face. It's time for the media to stop serving the powerful and start serving the people, holding corrupt leaders accountable for revealing the truth and affects us all. And we cannot afford to let powerful control the narrative. The future of our nation depends on media and upholds the justice and integrity. And it's time to demand the truth because we deserve nothing else. Alam niyo kung ano nangyayari ngayon? Kung may, let's say for example, mayroong ini-interview, for example, na isang tao. Masama yung mga interview na yun kahit sabihin natin kahit nakaupo. Alam niyo kung ano nangyayari? Ang gagaling ng PR agency nila. Ang gagaling ng crisis management nila. Yon yung totoo doon. And I'm sure hindi naman lahat kahit dito, hindi naman natin alam lahat kung anong ginagawa nila sa crisis management. Doon pumapasok yung kagagaling ng mga PR strategies para baluktutin kung ano yung real issue para magmukha yung bad, magmumukhang good. Ganon yung nangyayari sa media manipulation. Papayag ba tayo na ganon? Exactly, di ba? Hindi tayo papayag. And maybe, this is the main reason then kung bakit nilakasan ko ang loob ko na pumunta dito at mag-speak kasi yun yung pinaka-main na problem natin. Kasi kinikita nila yung totoong demokrasya ng Pilipinas. And I'd like to share with you, so ito na yung last na kanina yon, pero I'd like to, sa in-conclusion ko lang yung panawagan lang natin. Okay? So, just want to ano lang din, ano ba yung sinasabi natin? Kahit nga sa 1987 Constitution, ano ba yung pinaglalaban natin dito? Sa unang-una, sa preamble natin, di ba? Ang sinasabi doon is we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build and trust humane society, establish a government that shall embody our ideals, aspiration, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure ourselves for our posterity, and blessing of independence and democracy under the rule of law, a regime of truth, justice ang pinaglalaban natin dito. Tama! Freedom, love, equality, and peace to ordain and promulgate this Constitution. And for our fight for justice and equality, it's just not